So, ang kilusang propaganda. Ayan. So, sa modules nyo, andyan naman na siya, di ba? So, nabasa nyo na yung mga sa pagdaan ng mahabang panahon, napansin ng mga Pilipino, yung part na yun, nabasa nyo na? Yes? Page 12. Yung ang pagkilos at paghingi ng reforma ng mga bayaning Pilipino. Hindi pa binasa? Opo. Yung mga ilan sa mga propagandista ay sina? Hindi. Sir? Hindi. Yung ano, ang pagkilos at paghingi ng reforma ng mga Pilipinong, ng mga bayaning Pilipino. Page 11. Page 11, sir. Page 12. Yes. 11 ba? 11. 11 sa amin. Sir, yung ang pagkilos at paghingi ng reforma ng mga bayanang Pilipino? Yes. Sa ano yung sinasabi niyo sa messenger na hindi ko pa nasagutan? Sa ilib. Di mo, yung ano, yung aral pan, di mo pinas? Pinas ko? Wala kang ano, wala doon. Ay, hindi akin to. Sir, pinasa ni mama ko. Double check nyo nga kasi wala doon sa ano, sa pinasa nyo. Hindi ko Sir, yung hindi ko nakikita. worksheet. Yes. Ako ay. Sinong walang worksheets doon, sir? Yung kay Ralph, wala yung aral pan. Sa kanya lang? Sa sinabi ni mama ko, pinasa niya daw kay Kuya Aldrin. Four subjects lang kasi nakita ko. Sir, Tignan ko na dun lang. sa Aralpan, Hanapin ko. ba't may Hele 6? Meron. Next week na lang tayo maghele. Sir, kayo hele namin? Yes. Kayo pala. Hindi ko alam. Ayan. Yay! Sir, pero may module sa Hele? Wala. Ayan, so ang pagkilos at paghingi ng reforma ng mga bayaning Pilipino. So sa pagdaan ng mahabang panahon, napansin ng mga Pilipino na ilang depekto sa sistemang kolonyal ng mga Kastila sa bansa. So ito yung mga ilan na nakita nilang depekto. So walang matibay na pamahalaan ng Pilipinas. Ayan, simula 1835 to 1897. Ang ating bansa ay pinamunuan ng 50 na gobernador general na kung saan ang bawat isa ay may karaniwang 1 taon o 3 buwan na pamumuno. So from 1935 ayan to 1897, kasama na rin ang madalas na pagpapalit ng pamahalaan ng Espanya na siyang nagdadala ng walang matibay na pamahalaan sa bansa, di ba? Sabi nga doon kanina sa lesson 1 na dahil hindi tayo makagawa ng sarili nating pamahalaan, nagkaroon ng kasunduan sa Paris, and pagkatapos noon nagkaroon ng kasunduan naman sa Espanya at Estados Unidos. Kaya doon, so yung mga years na yon, sila yung humawak sa Pilipinas. Ayan. So,
nagkaroon ng 50 gobernador general. Ayan. So napansin ng mga Pilipino na walang matibay na pamahalaan sa Pilipinas. And then number 2, hindi nagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino na ipahayag ang kanilang mga hinaing. So, binigyan natin sila ng karapatan na pamunuan tayo, pero sila, hindi nila tayo binigyan ng karapatan na ipahayag Pamuno. natin yung hinaing natin or yung mga pangangailangan, parang ganon, yung mga needs ng Pilipino. So parang sila pa rin sila talaga yung namumuno na na parang sa kanilang Pilipinas, parang ganon. Kaya, ayan. So ang dating pagbibigay ng kinatawan ng Spanish Cortes noong 1810 hanggang 1835 ay hindi na ibinalik. Bagkus, mga mabababang katungkulan ang ginawa para sa kanila. So yung mga Pilipino noon talagang parang katulong lang ng United or Estados Unidos. Kasi lahat lang ng katungkulan ng Pilipino ay sobrang baba. Ayan. So hindi siguro umabot ng mga president, mayor, mga ganyan. Wala pang gano'n naman dati. So, number 3, ang palpak na sistema ng paggawad ng hustisya. So, yan, ang mga hukuman ng katarungan ay naging hukuman ng walang katarungan dahil ang mga Kastilang hukom ay walang alam at sinungaling. So, maliban dito, ang mga paglilitis ay sadyang napakabagal at napakamahal. So, yung paghuhukom nila dati or yung sa may sino ba? Sa may, ang tawag dito? Court of Justice nila dati ay sobrang bagal at sobrang mahal. Kaya lahat ng paglilitis nila dati is hindi makatarungan or talagang kunyari may nagawang kasalanan ng isang Pilipino, parusa kaagad. Ganun ang nangyari. Wala nang masyadong rason-rason, kulong kaagad or parusa kaagad. Ganun ang ginagawa nila sa Filipino noon. And walang pagkakapantay-pantay sa batas. Ayan, tanging ang mga Kastila lamang ang binibigyan ng higit na karapatan at pribilehiyo kaysa sa mga Pilipino. Gayon din ang katarungan ay para sa mga mayayaman at may impluwensyang tao lamang at hindi sa mga mahihirap. So, parang ngayon sa number 3, yung paggawad nila ng hustisya is hindi pantay or hindi fair sa mga Pilipino. So, talagang parang katulong lang ang alila lang talaga ang Pilipinas or ang mga Pilipino. And number 5 is marami sa mga Kastilang opisyal ay abusado at walang sapat na kakayahan at tiwali. So, parang inuubos na lang nila yung pera ng Pilipinas. Ayan. Kasi nga, wala pa tayong matibay na sistema noon. Kaya, yun yung mga nakita nila na depekto dito sa Pilipinas na dahil pinabunuan tayo ng mga Kastila noon. So, punta tayo sa ang kilosang propaganda. So, dahil doon sa 5 reasons na yon or napansin nilang depekto na yon sa ating sistema, ay nagkaroon sila ng kilosang propaganda. So, ang kilosang propaganda ay isang mapayapang krusada ng paghingi ng reforma ng mga Pilipino. Ayan. So, nagsimula ito noong 1872. Matapos, bitayin ang paring Gombursa. So, sino yung Gombursa na yon? Pare! Sino yung mga paring yon? Gombursa. Tatlo yan. Si Padre Gomez! Burgos,
Gomez, muna pala, Gomez, Burgos, and Zamora. So, yun yung nangyari. So, nung binitay yung tatlong pare, si Padre Gomez, Burgos, at si Zamora, ay nagsimula naman itong kilusang propaganda noong 1872. At natapos noong 1892 nang si Rizal ay ipinatapon sa dapitan or dun sa kulungan niya. Ayan. So, ang samahang ito ay umusad dahil sa salita at panulat. So, layunin nila na, number 1, magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa batas ang mga Pilipino at Kastila. Kasi nga, di ba, napansin nila na walang pagkakapantay-pantay. Number 2, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas sa halip na kolonya. And number 3, ibalik ang pagkakaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Cortes. Number 4, pagsasa Pilipino ng mga parokya or yung mga churches. And ibigay ang mga individual na karapatan ng mga Pilipino tulad ng kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin, pagpupulong, at pagdinig sa mga hinaing ng tao. So merong pinamumunuan ng mga propagandista ang kilusang ito. So ang tawag sa mga tao na namumuno sa propaganda ay mga propagandista. So sila yung mga bata at matatalinong Pilipino na nagmula sa mga pamilyang nabibilang sa intelligensya. Ayan, so yung spelling niya. Ayan. Siya. Ayan. So, nabibilang yung mga propagandista na mga bata na natatalinong Pilipino sa pamilyang intelihensya. So, karamihan sa kanila ay nagtapos ng pag-aaral sa mga kolehiyo at universidad. So, inilantad nila sa publiko ang mga kasamaan ng mga Kastila sa pamamagitan ng panulat at mga talumpati. When we say talumpati, anong talumpati? Ano ang talumpati? Speech. Sa English ay speech. Di ba ano yung sinulat ni Dr. Jose Rizal na libro patungkol sa mga katiwalian ng mga Kastila. Alam niyo 'yon? El Filibusterismo and Noli Me Tangere. Yes. So yun yung mga sinulat niya. Kaya nagkaroon sila ng, ayan sabi nga dito, yung kilusang propaganda ay ginamit nila yung panulat at mga talumpati. So yung kilusan din ay salita at panulat ang sabi. So more on words lang sila. So, yung kilusang propaganda ay walang kinalaman ang dahas. Ayan, puro lang sila salita. Walang walang mga armas. Ayan, so ilan sa mga propagandista ay sina Mariano Ponce, Juan Luna, ayun magkapatid, si Antonio Luna, Josema Ria Panganiban, Pedro Serrano Lactau, Pedro Paterno, and Jose Alejandrino. So, nasa module nyo naman. So, hindi na natin kailangan isulat para mabilis tayo. So, sino si Jose Ponce? Isa siyang doktor, mamamahayag at mananaliksik
sa kasaysayan na Tubong Bulacan? Si Juan Luna. Sino nakakilala kay Juan Luna? Yes, Casey. Sino si Juan Luna? Tanyag na pintor mula sa Ilocos Norte. Ayan. So, isa siyang tanyag na pintor mula sa Ilocos Norte. So sa music pa lang alam yun, ay sa MAPE pa lang alam yun na kung sino siya. So, kasama siya sa propaganda. Or kasama siya sa mga propagandista. Sabihin ko sana. Sino naman si Antonio Luna? Ayan, si mga kilala tong mga to. Yes, Brian. Pharmacist at mananalaysay, kapatid ni Juan Luna. Ayan. So, kapatid siya ni Juan Luna na isang pharmacist. Ayan. At mananalaysay. So, ano to? Anong private mo, girl? Yan na. Ayan. So, Jose Maria Panganiban. Sino naman siya? Karel? Dalubhasa sa wika at panunulat mula sa Camarines Norte. So, Jose Maria Panganiban, dalubhasa sa wika at manunulat mula sa Camarines Norte. Meron din naman si Pedro Serrano Lactao. Isa siyang guro at lexicographer. Hindi ko alam kung ano yung lexicographer. Sorry. So, mula naman siya sa Bulacan. Ayan. And, Search nyo. ha? Search nyo yun. Search na lang to natin. And meron din si Pedro A. Paterno, abogado mula sa Maynila. And Jose Alejandrino, isa naman siyang engineer at manunulat mula sa Pampanga. So, binubuo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na propagandista ang kilosang propaganda. So, isang doktor, pintor, pharmacist, manunulat, guro, abogado, at inhenyero or engineer. Ayan. So, magkakaiba sila ng profesyon. Di ba? So, ginamit nila ang La Solidaridad, ayun yung kanina, yung kayo sa Rizal, bilang opisyal na pahayagan ng kilusan. So, itinatag ito ni Graciano Lopez Haina noong Pebrero 15, 1889 sa Barcelona, Espanya. So, layunin ng pahayagan nito na mapayapang paghingi ng reforma o pagbabago. So, wala pa dito si Andres Bonifacio. Walang das dito. So, more on salita lang sila. Ulitin ko lang. And ipakita ang nakalulungkot na kalagayan ng Pilipinas upang mabigyan ng lunas ng Espanya. And kalabanin ang kasamaan at pagmamalabis. Ipatupad ang liberal na kaisipan at kaunlaran. At ipaglaban ang hangarin ng mga Pilipino sa demokrasya at kaligayahan. Ayan, so naglathala ng 2 beses sa isang buwan o tuwing ikalawang linggo. Ayun, so lexicographer daw ay a person who complies dictionaries daw. Ayan, thank you, Arlis. So, yung lexicographer daw ay Sir, Tagalog. person na nakakapag-comply sa dictionary. So, ibig sabihin, marami siyang alam na salita. Marami siyang alam na salita. Dalubhasa siya sa mga salita, parang ganon. Ayan, so naglalathala ng 2 beses o tuwing ikalawang linggo ang mga propagandista. So mula Pebrero 15 hanggang Oktubre 31, 1889
ang pahayagan ay nailimbag sa Barcelona. So hindi sila dito sa Pilipinas naglilimbag kundi sa Barcelona, Spain. So inilipat ito sa Madrid noong November 15, 1889 hanggang November 15, 1895 na kung saan humalili si Marcelo del Pilar. So, ibig sabihin, humalili parang tumulong. Parang support, ganun. Kay Lopez Haina bilang patnugot. Ayan. So, karaniwang nag-aambag ang mga propagandista sa pahayagan gamit ang kani-kanilang sagisag panulat o pen name. So, ito yung mga pen names nila. So, para hindi sila makilala kung sino yung mga nagsusulat ng laban sa mga Espanyol, ito yung mga pen names nila. So parang si Coco Martin, parang gano'n, di ba? Ang screen name niya is Ricardo Dalisay, parang gano'n. So hindi nila ginagamit yung totoong pangalan nila. Parang yung pen name, para siyang nickname. Nickname lang din nila. So tingnan natin. So si Jose Rizal, anong ginagamit niya na pen name niya? Laon Laan or Dimas Salang. Yan yung pen name niya. Hindi ko din alam kung paano niya nakuha yan. Diba? So, hindi mo masasabi na siya kaagad. Si Marcelo H. Del Pilar naman, ayun, ito, madali lang siyang tandaan. Yung Del Pilar, baliktarin mo. Baliktarin mo yung Del Pilar. Magiging Plaridel. So, Plaridel, Dolores Manapat, ayan din, ginamit niya din yung D, ay yung Marcelo niya, M, tsaka yung Del Pilar, kaya naging Dolores Manapat. Ginamit niya din yung PD, yung Pilar tsaka D, o Piping Dilat, and yung Siling Labuyo, hindi ko lang kung saan niya nakuha. Kupang, Hai Talaga, Patos, Carmelo D.A., L.O. Crame. So marami siyang ginamit na pen name. So paiba-iba siguro siya para hindi siya makilala. So yun yung reason naman ng pen name, para hindi sila makilala. Kasi kapag nakilala sila, sigurado kulong yung mga yan. Kasi nga sabi nga dun kanina, na walang pagkakapantay-pantay ng hustisya sa Pilipino at sa mga Kastila. Ayan. Si Marciano Ponce naman, naging Tigbalang, and Kalipulaco. Yan, si Marciano. Yes. Sir, bakit ang nandito po naning? Naning nga. Anong sabi ko? Naning. Ayan. Si Dominador Gomez, Ramiro Franco, ayan, si Antonio Luna, taga-Ilog daw. Taga-Ilog. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung taga-Ilog. Graciano Lopez Haina is Diego Laura. So, kung mapapansin nyo, medyo malayo talaga sa mga pangalan nila. Para hindi talaga sila makilala. So, sa mga module nyo, So, dyan na hindi si... natin yun. Hindi na? No need naman. Ayan. So, meron sa module nyo, meron mga keynotes or mga definition si Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, and Graciano Lopez Haina. So, basahin nyo na lang. Ayan. Sir, binasa ko na. Kung paano nabuhay, kung paano sila namatay. And so, si Jose Rizal, binaril, di ba, sa Bagong Bayan. Marcelo H. Del Pilar. Scholar pala si Rizal. Ha? Sir, scholar pala si Rizal. Ayan, so yung, doon din yung mga sinulat nyo, sa aking mga kabata, Ala Juventud Filipina,
So, lahat ng ginagawa niyang nobela is may hidden din na secret. Ayan. So, ganun din si Marcelo H. Del Pilar and Graciano Lopez Haina. So, doon tayo sa Asosasyon Hispano-Filipino. So, ang Asosasyon Hispano-Filipino ay itinatag ng mga samahan ng mga Pilipinong propagandista at mga kaibigan nitong Kastila sa Madrid noong Enero 12, 1869. So, ang mga opisyal na samahan ay sina Don Miguel Moraita, siya yung Pangulo, General Felipe de la Corte, pangalawang Pangulo or Vice President, at si Dr. Dominador Gomez, siya naman yung kalihim. So may tatlong sangay ang pamahalang ito. Sangay political, sangay literaryo, and sangay panlibangan. Ayan, so political, literaryo, at panlibangan. So, yung political, sangay political, pinamumunuan ni Marcelo H. Del Pilar. Yung literaryo naman ay si Mariano Ponce. And ang panlibangan ay si Tomas Arrejola. Arrejola. Yun, si Arrejola siguro. Arin, Yan. Sir, may scholar sa amin? Wala. Ayan. So, balanay ng masoneria at mga dayuhang sumusuporta sa kilusang propaganda. So, kapag sinabi nating masoneria, isa sa mahalagang tagapagpalaganap ng kilusang propaganda. So, nagsimula ang kilusang mason sa Espanya kung saan ito ay tumataligsa sa mga praile na siyang humihikaya sa mga Pilipinong propagandista na makaranas din ng kasamaan ang mga ito. So, ang mga Pilipinong mason ay ang siyang responsable sa pagkakatatag ng mga bahay mason sa Pilipinas. So, yung mason para siyang, sabihin na natin na fraternity. Parang gano'n siya. Sa isa siyang samahan. So, kanilang ay pinapahayag ang deklarasyon na maging lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. So, dati, ginawang lalawigan ang Pilipinas ng mga Espanya. Pero, ayan. So, bukod sa mga Pilipino, may mga dayuhang sumusuporta sa mga adhikain ng mga propagandista. So, meron tayong tatlo. Sina Professor Ferdinand Blumentritt, scholar mula sa Austria at matalik na kaibigan ni Dr. Jose Rizal. Sumulat siya ng mga artikulo upang ipagtanggol ang mga Pilipino. And we have Don Miguel Moraita, nabanggit na natin siya kanina, Kastilang mambabatas, mulat sa kasaysayan at isang profesor. Pinaboran niya ang pagbibigay ng mga reforma kasama panunumbalik ng pagkakatawan ng mga Pilipino sa Cortes. And si Francisco P. E. Margal, siya naman yung Kastilang mambabatas ulit, na isa ding mamamahayag at dating Pangulo ng Unang Republika ng mga Kastila. Pinaglaban niya ang pagbibigay ng karapatang pantao sa mga Pilipino. So, magkakasama yung mga yan. Sina Dr. Jose Rizal, Blumentritt, siya yung kaibigan niya kasi kaya nailimbag nila yung libro or nobela ni Dr. Jose Rizal. Dahil si Dr. Jose Rizal dati, yung una niyang ginawa, wala siyang pera. Pero dahil may kaibigan siya na si Blumentritt, yun, tinulungan siya nito. Ayan, so La Liga Filipina. Nang bumalik si Rizal sa bansa mula Hong Kong noong 1892, kaagad siyang nagtungo sa Maynila at nagtatag ng isang samahan na ipaglalaban ang pagkakaroon ng reforma sa bansa. So batid niya ang panganib ng kanyang tatahakin, kaya gumawa siya ng 2 selyadong sulat na ipinagkatiwala kay Dr.
Lorenzo Marquez, nabubuksan ito pagkatapos niyang mamatay. Ayan, so bubuksan lang doon yung sulat na yon pagkatapos niyang mamatay. Parang death note siguro. Or huling habilin, mga ganon. So itinatag niya ang La Liga Filipina sa Calle Ilaga, Tondo, Manila noong gabi. So yan, more on parang tago talaga sila kaya gabi. Ng July 3, 1892. So ang layunin naman ng La Liga Filipina ay pagkakaisa ng buong arkipelago, pagtatanggol laban sa kakarasan at kawalan ng katarungan, at pagpapasigla ng edukasyon, agrikultura at komersyo, at pag-aaral at pagsasagawa ng mga reforma. So ang kanilang motto ay Unas Instar Omnius, or One Like All. So dapat daw pantay-pantay, kaya One Like All. So Unas Instar Omnium. Ayan. So balit nung Hulyo 7, so from July 3 na itatag, July 3, 4, 5, 6, 7, so may 4 days lang, 4 na araw, matapos itinatag ang samahan. Inaresto ng mga Guardia Civil si Rizal, ayon na rin sa utos ni Gobernador General Eulogio Despujol, na kaagad na ipinatapon sa dapitan Zamboanga. So, simula 4 days pa lang na naitatag yung La Liga Filipina, ay pinahuli na kaagad si Dr. Jose Rizal ni Gobernador General Despujol. Ayan, so wala pang presidente dati. So, ang namumuno pa lang ay ang mga Gobernador General na si Despujol. Kaya, ipinatapon na kaagad si Dr. Jose Rizal sa dapitan Zamboanga del Norte. So mapait na katapusan ng paghingi ng reforma dahil sa nagawa ng kilusang propaganda, napilitan ng Espanya na ibigay ang ilan sa kanilang mga hinihinging reforma. So ayan, so naibigay din naman yung iba. So hindi naman lahat na uwi sa wala. So inalis nila ang tobacco monopoly noong 1882 at ang tributo, pati na rin ang kapalit nitong sedula noong 1884. Binuo ang tanggapan ng gobernador sibil sa bawat regular na lalawigan ng bansa at ginawang hukom ang mga alkalde mayor. So nagkaroon ng agampanin ng mga Pilipino. So kanila rin ipinatupad ang Kodigo Penal ng mga Kastila sa Pilipinas noong 1887. Itinatag ang mga pamahalang panlungsod ng Cebu, Iloilo, Haro, Batangas, Albay, Nara at Bigan ayon sa Batas Becerra. At ang nagpapatupad ng Batas Maura noong 1893 at siyang nagpasimula ng autonomy sa ilang lokal ng pamahalaan. So may tuturing na isang trahedya ang pagtatapos ng kilusang propaganda. Nagsara din ang La Solidaridad dahil sa kakulangan ng pondo, I should say. At marami sa mga propagandista tulad ng Panganiban del Pilar at Lopez Haina ay namatay na dahil sa sakit at kahirapan. Ayan, samantalang si Rizal ay kadyat na ipinatapon sa dapitan dahil kahit na hindi matagumpay